So ayan mga kapaps, sasagutin na natin yung tanong ni Paps Ryoki Yeng, no? Ang tanong niya kasi is mabagal yung flow ng gas papunta sa D-type ng motor niya, no? So ganito Paps, unang checkin mo yung filter, dapat ganito yung pagkakabit. So, kasi pag mali yung pagkakabit niyan ay mabagal din ang flow niyan ng baba ng gas, no? So double check. So sa'yo naman sabi mo direkta na, wala ng fuel cock, so goods na tayo doon. Okay, i-checkin mo rin yung tong breather na to. So dapat to ay wala tong busal, no? Hindi dapat tinapalan to, kasi pag binasalan mo yan, tinakpan mo yan, mahihirapan din himigop ng gas yung D-type or carburetor, no? Sa akin ito naman vacuum. So ang vacuum ng D-type ko from intake manifold, kinunik ko dun sa pinaka emission dito sa part na to. Ito ko kinunik. Yan, okay? Tapos ito dinisable ko na. So depende yung mga paps sa mekaniko, no? Yung iba kasi depende naman dito yan na walang problema. Then check mo rin baka maluwag yung ito part na to, dapat to masikip. Then tsaka dito dapat maayos din ang pagkakahigpit, no? Kasi pag maluwag yan dito sa part ng intake manifold tsaka dito, nagkukostin yan, nahihirapan din humigop ng gas. So dapat walang singaw. So dapat yung carburetor din walang din dapat singaw. Ito dapat mahigpit din to sa tornilyo na to. Okay, so kung okay na lahat, na-check na okay naman lahat, doon na tayo pupunta sa pinakaloob na ng carburetor. So hindi ko na kakalasin to, may sample ako ng carburetor. Same lang din naman ng ng procedure, no? At nangyayari din yan sa lahat ng carburetor, hindi na sa D-type. Okay, so ito mga paps, ito yung sample ko ng carburetor. Sample, ito yung D-type, no? Imagine mo, ito yung D-type. So bubuksan yan, gagawin ng mekaniko, lilinisan to, no? Ang take note sa mga kapag naglilinis kayo ng carburetor, gumamit kayo ng carburetor cleaner, no? Mas maganda yon. So ang gagawin ng mekaniko dyan, checkin tong fuel floater. Checkin to, tatanggalin yan. Ito sample, itong floater. Misa kasi hindi maayos yung pagkakabit, no? Maaring hindi na i-swak na maayos, parang ganun, no? Or nag-stack up tong floater valve na to. So double checkin maigi, baka di lang na isalpak na maayos or lumihis. Isa checkin. Then total nakalas na, ang gagawin dyan, dilinisan, bubugahan ng carburetor cleaner. Tapos itong mga jettings saka main jet, pilot saka main jet, yan, tatanggalin, kakalasin, tapos bubugahan ng cleaner, pati yung mga butas na bubugahan din. So maganda kasi linisin talaga ng carburetor cleaner yan para matanggal yung mga dumi-dumi dun sa loob, no? Minsan kasi hindi nakukuha sa hangin lang. So kailangan talaga ng baka kasi pwede kasing nabarahan ng dumi, pwede rin, no? Kasi napakalit lang ng butas niya mga paps. Ayan, napakalit lang yan, no? So much better gumamit tayo ng carburetor cleaner, no? So ang purpose lang naman kasi nito, baka testakan lang ng dumi, no? Linis lang yan mga paps, linis lang yan, no? Punta ka lang sa trusted mekaniko mo na dapat malinis yun na maayos yan. So pag nilinis na maayos yan, naikabit na maayos, walang magiging problema, balik na yun sa dati. Okay, so yun lang. Kung kailangan palitan ng repair kit, palitan, no? Pero kadalasan naman yan, linis lang naman yan, pwede, dumi lang naman yan sa bawat mga lagusan ng mga ng gas, no? So ang floater naman, pag may problema talaga to, maaaring nag-overflow, no? Nag-overflow. Pero ito naman baka na dumi lang, no? Dumi lang yung Paps Ryoki, no?
hanap ka lang ng mekaniko na maglilinis ang carburetor mo. So kulang lang yan sa linis, maaaring napasukan ng mga dumi yung mga butas-butas ng jettings. Okay, so yun lang paps, Ryoki. Sana nakatulong tong video na to at sa lahat ng mga na naka D-type, no? Posibleng mangyari kasi yan eh. Okay, so yun lang, maraming salamat sa panonood, ingat kayo lagi, ride safe, bye bye, peace out.